Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Atin ngayong i-analyze ang last round battle ni Meow Meow. Nako, Grandmaster na naman. At ang kaharap niya ngayon ay ang ilang beses nang nag-champion sa Iceland. Kumbaga, isa sa mga legendary at siga sa chess ng Iceland ang kaharap ni Meow Meow. Uubra pa ba siya? Ayan, sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni GM, nag D4, Knight F6 si Meow Meow, C4, E6, Knight F3, Bishop B4 check. Ito yung Bogo Indian. Knight BD2, Castle, A3, Bishop E7. Ayan. Sa iba pong linya, kinakapture yan. Bishop takes D2, tapos Knight E4, o kaya B6, Bishop B7. Ayan. Kamukha ng Nimso Indian. Yun nga lang nauna yung Knight F3, kaya walang pin sa Knight C3. Bishop E7, nag-E4, D6, Bishop E2, E5, at nag-castle. Ayan. Dito po, bakit hindi kinapture yan? May nakadepensa naman. Kakapturein, pag nag-Knight takes E5, may Rook E8. Ayan. Mayroon din namang tagos na pressure sa E4, mababawi yan. Pasakali lang po yung bigay na po na yan. Okay? Yan ang mga diskarte dyan. Nag-castle, E takes D4, Knight takes D4, Rook E8 at nawala po sa talaan ng aklat. Dahil ang mga nagawa na dito ay Knight FD7 at may tumira na rin ng A5. Ayan. Pero dito, nag-Rook E8, Rook E1, Knight FD7. Ayan, kamukha din ng linya. Rook B1, Bishop F6, atake sa Knight. Knight C2, Knight C5, inatake ang pawn sa E4 at nag-Bishop F1 para sa patan ng depensa. Nag-Knight C6, B4, atake, wala bang ganun? Knight A4, tapos papasok. Nag-Knight A4 nga. Siyempre, si Meow Meow yan. Talagang gusto niya yung mga pumapasok-pasok. Rook B3, ngayon kung magna-Knight C3, saan pupunta Queen? Bishop E6, ayan. Pero silipin muna natin, ano? Medyo na-attract ako dito. Ano meron pag nag-Knight C3? Saan pupunta ang Queen? Magku-Queen F3. Okay. Kasi akala ko may Knight D4. Ganda sana na hindi pwedeng capturein ang Knight kasi may Knight E2 makukuha Queen. Di ba? Kaso may Knight na nagbabantay. Kaya pagka nag-Queen F3, mukhang mapapasubo lang ang Knight. Babalik lang din. Kasi kakapturein lang yan eh. Okay? Balik tayo. Sa Bishop E6, H3, nag-B5. Ayun, pinuwersa talaga ni Meow Meow. Namumuwersa talaga pero alanganin daw yung B5 na yan. Knight C3 pa rin dito. At pag nag-Queen F3, yun lang, pinababalik. Bakit kaya ganun ang rekomendasyon ng computer? Babalik lang din, tabla. Nako, ayaw ni Meow Meow ng tabla. Wala bang ibang option? Knight C3 talaga, no? Pero nag-B5, Rook BE3. Na-miss din ni GM ang simple move. Capturein pala yan, tanggapin pala yan. Pagka nag-Bishop takes, Knight takes B3. Yun ang malalim dyan. Di may atake pa. Halimbawa, mag-Knight E7, Knight CD4. Lamang ang puti. Pa-quality down pero lamang ang puti. Yun nga lang, medyo mahirap pong tanggapin yan sa human side kasi quality down yan eh. Tapos, parang wala ako nakikitang ganun klarong linaw eh. Di ba? Hindi pa ganun kaklaro eh. Balik tayo. Rook BE3, Bishop G5. Ayun, nagkaka-brand X na. Mali din, ano? Dapat daw po ay capturein ng pawn C4, Knight takes C4, Bishop. Saka pala magbi-Bishop G5. Okay, tingnan natin ang diferensya ng Bishop G5 kagad. Ayun, na-realize na ni GM na dapat ibigay niya yung tore. Tama na to, good move. Knight E5 umiwas. G3, ayan, sasalubungin ng F4, kinapture na, na-realize na ni GM. Threat ang Knight, Knight C3 pumasok, Queen C2, good move, at nag-D5. Ayun, na kapag kinapture ang Knight, ang galing din ng technique ni Meow Meow, makukuha din niya ang Knight sa E3, nag-F4, D4 kung counter attack sa Knight, F takes E5, nakipagsabayan, Queen G5, yun lang. Nasobrahan sa talagang napaka-aggressive talaga, no? Capturein lang daw.
Tapos mag-rook takes e3, knight a2. Nakakatakot, parang walang uuwian ah. Pag nag-bishop b2, c6. Yun lang. Para may ganon, mga sundot-sundot na ganon. Pero lamang pa rin ang puti. Marami pa mangyayari dyan pero lamang ang puti mga kamatyas. Alanganin na kasi posisyon ni Meow Meow dito eh. Queen G5, Knight G2. Ayun, hindi na rin tinatamaan ni GM dito ah. Ang malakas daw na tira ay Knight to G4. Paano kung capturein yan? Knight F3. Ayun, atake. Malalim talaga computer. Pag nag-Queen G6, capture, and King G2. Ayan, decisive advantage for white. Pero parang unclear pa rin, ano? Yun nga lang, bishop pair sa isang tore. Mangyari ganun ang exchange na mayroon dyan Kaya lugi ang black. Balik tayo sa knight G2, queen takes G3, nag-queen D3 hinamon, takes, at nag-bishop takes H3, knight F3, threat ang pawn, rook A D8, depensa, bishop F4, ayun, para extra support sa pawn, bishop E6, rook C1, rook D7, at nag-bishop D2, bishop G4, atake, knight H or knight GH4 para panghaliling depensa sa knight, at nag-H6 para mag-G5 at matret yan, matret din ng knight, nag-king F2, ayun para may depensa, nag-F6, F6, kinapture ang knight, takes, bishop C4 check, bishop E6, nag-rook takes C3, capture, at nag-F takes E5. So lumalabas talaga 2 minor pieces sa isang tore. Yun ang mabigat sa endgame outcome na nangyari sa game na ito. Knight G6, rook D3, A4, niligtas muna ang pawn. Rook A3 hinabol, ligtas ulit A5, rook E6, then knight F takes E5. Napakahirap kalaban yan. Ganda sana kung makaporma yung two connected pass pawns, kaso naka-fix Nag-rook F6 check, king E2, rook A2 check, king E3, rook A3 check, king D4. Pumasok na ng pumasok mga kamatyas. H5, knight E7 check, king F8, knight to F5, threat Antore, at nag-rook D8, king C6. Nako, mamimitas. Rook E8, tiniret ang knight, check muna, king F7, at kinapture na. Walang mapitas si Meow Meow, depensadong lahat. Rook H8 para kahit paano makapush-push. Pero nag-E5, G5, Rook C6. Too late mga kamatsas. Too late for Meow Meow. Ang bilis ng E6 Ang bagal pa nung dalawa. H4, Rook F6 check, King E8, E6. Yun lang. Ito na po yung mga paparating dyan. Check. O kaya Rook F7 muna sabay check. Nako po. Matchas. Rook C3, kailangan manggulo. King B7, Rook D3. Ayan, para walang knight. Check. At nag-Rook F7. Naku po, ito na yung mga paparating. Dami na. King D8 takbo, knight F6. Ayun, ang masakit. May push na. Rook E8 para isasabay na ni Meow Meow. Pag nag-push, kakainin na yan. Pero sinimplihan lang po ni GM. Knight takes Rook at sumuko po si Meow Meow. Malakas pala itong Iceland champion na ito. Hindi pala biro yung mga bitaw ng atake, no? Maingat Nadali si Meow Meow sa last round. Pero maganda na pinakita niya overall, no, sa kanyang performance dito. Ito po ang standing. Tingnan natin. Ang champion ay si Bogdan, Super GM Bogdan sa score na 7.5 out of 9 rounds. At marami pong nag-tied from second place hanggang 8th place. Ayun, dami niya, no? Halos lahat GM. At may isang IM. Pang ilan si Meow Meow? Hanapin natin. Pang ilan siya? Bumagsak ng pang number 33. Ayan, pero kung tisilipin natin ang performance niya, nag-plus ba siya ng rating? Plus 28 siya, mga kamatsas. Okay? Naka-norm naman siya dito. IM norm not bad. Yan, maganda. Dami nga niyang GM na nakalaban 6. 6. At isa lang ang tumalo sa kanya, yung iba tabla. 2 panalo, 4 na tabla, at 1 talo. Okay? Not bad for Meow Meow. Congrats, Meow Meow!
Patuloy lang na mag-hard work pa 'no, para future world women champion itong si Meow Meow mga kamatyas. Iba ang kalibre nitong batang ito. Suportado magulang at, hindi ko nga lang alam 'no, kung sino pa yung sumusuporta sa kanya behind. Kasi yung mga travels niya, yung mga tournaments niya malaking gastusin yun, eh. O kaya sigurado merong naka-backup niyan 'no, sa likod may nakasuporta. Sila pang dalawa mag-ina 'no, umiikot halos sa buong mundo. So makikibalita pa tayo sa mga susunod pa niyang sasalihan mga kamatyas, update tayo, okay? At, sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, ready na po, open na ang ating shop sa Shopee link natin, ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Mamili na po kayo ng ating mga merchandise. Puwede po nating pirmahan, depende po sa inyong request at papadala namin sa inyo door to door, ha? Shout out po sa Digos City Chess Club. Ito, suot ko na naman yung binigay niyo sa aking damit. Napaka-presko, ang ganda tuwing suot ko 'to. Ang ganda ng pakiramdam ko, eh. Parang wala akong gout. Magaling na po yung gout ko mga kamatyas. Awa ng Diyos, eh, ano naman, meron na tayong gamot kaya medyo humupa na yung maga at, nawala na yung talagang sobrang sakit. Matindi pala yung gout attack mga kamatyas. Oh, kaya iwas-iwas sa ano, yung todo-todo kain seafoods. Baka mataas na pala ang uric acid nyo. Mag-ingat kayo mga kamatyas. Lagi po nating panatilihing malusog tayo, bantayan ang kalusugan, ang BP natin, blood pressure ay napaka-vital. Takot ako dyan, eh. Lagi kasing mataas ang dugo ko, eh. Kaya takot. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang chess updates.